Magandang umaga po sa ating lahat dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman po ang inyong Kuya Alpo ay pag-usama po natin yung may desisyon na po sa yung BICAM yung issue po na ito'y may insertion po na umabot po ng 241 billion pesos po. So ito na po ngayon ang nagkakaroon na po ng resulta po yung pinail po nila ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab doon po sa Supreme Court. At ito ay nagkakaroon na nga po ngayon ng pagdinig sa oral arguments po sa Baguio City. Doon po nila sa 3 araw po yata yung itinatagal po ng oral argument dahil ito ay ayun nga sakay Attorney Vic Rodriguez ay napakarami at hindi kayang isang araw talakayin po yung oral argument po na ito'y kinakasan ng Supreme Court. Ito'y doon po yata sa may Baguio City po ang venue nito. So ito na po yung katugunan po na talaga pong kumikilos na po ang Supreme Court at talaga pong dininig po yung hinaing po ng taong bayan po na nagkaroon po ng resulta po yung pag-insert po o pag-fill up po ng blanco doon sa BICAM na ito ay umabot nga nung tinutal nila ng 241 billion. Ito, pakinggan po natin yung balita. At 3 mababatas dahil sa umuloy bilyon-bilyong piso isining alokasyon sa 2025 national budget. Kwenta ng isa sa mga kaalyado ng House Speaker, bakit ngayon lang nagsampa ng reklamo pagkatapos ma-transmit sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Jonathan Anda. Reklamong katiwalian at isinampas sa Office of the Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara. Kinukuy sa reklamo ang umano'y 241 billion pesos na insertions o isiningit daw na alokasyon sa 2025 national budget gamit ang mga iniwang mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Bukod kay Speaker Romualdez, pinangalanan din sa reklamo ang mga umano'y sangkot dito na sina House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at ang acting chairman ngayon ng komite na si Marikina Representative Stella Kimbo. Ang mga naghain ng reklamo, sina Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, Senatorial Candidate Attorney Jimmy Bontoc, Citizens Crime Watch President Diego Magpantay at mga abogadong sina Ferdinand Topacio at Virgilio Garcia. Hiling nila sa Ombudsman kasuhan ng tig 12 counts ng graft at falsification of legal documents ang mga respondent. Nung tinignan namin ano yung mga nilagay natin sa blanco, tinutal namin, umabot sa 241 billion. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwede sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Speaker Romualdez, Ko at Kimbo. Si Dalipe naman sinabing ang pagpasa ng national budget ay isang responsibilidad ng Kongreso at anumang tangkang iba ang palabasin ay pagbaluktot sa katotohanan at isang pag-atake sa legislative process. Pagpuna pa ni Dalipe, bilang isang kongresista, may mga pagkakataon noon si Alvarez na questionin o tumutol sa sinasabing kahinaan ng 2025 General Appropriations Bill pero hindi niya itong ginawa. Ipinapakita daw nito na namumulitika lang si Alvarez para masira ang kredibilidad ng liderato ng Kamara. Bumuwerta rin ang isa pang kaalyadong kongresista ni Romualdez. Ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues kasi kung isipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Itinanggi ni Alvarez na may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang isinampa nilang reklamo. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok ng maraming blanco yung BICAM report. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal. Inalawig ng Korte Suprema ang oral arguments sa petisyong kumukwestiyon sa 2025 General Appropriations Act. Mula isang araw ay gagawin itong 3 araw ang natatakbo mula April 1 hanggang April 3 sa Baguio City.
Ayon kay Attorney Vic Ruiz, ayon kay Attorney Vic Rodriguez, hindi sapat ang isang araw upang matalakay ang lahat ng constitutional na issue. Ang lahat ng constitutional na issue sa nasabing petisyon. Iginiigit din niya na mahirap unawain ang proseso ng budget law, kaya kinakailangan bigyan pansin ang 4 na isyong inilatag sa kaso. Tuloy ang oral argument sa April 1 and the court allotted 2 more extra days because they think if 1 day will not be enough to discuss our petition. Balita ngayon! Ipinagutos ng Korte Suprema ang pagdalo ni House Appropriations Chair Stella Kimbo sa oral arguments kaugnay ng petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Pinagmatapos niya aminin na may blanco sa bicameral report ng 2025 budget. Bukod kay Kimbo, ipinatawag din ang Technical Working Group ng Senado at Kamara upang magbigay linaw. Ayon kay Representative Franz Castro, tama lamang na umarap sila upang magkaroon ng transparency sa BICAM process. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng Technical Working Group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the bicameral Constitutional Committee report. And I think the court would want to be clarified regarding our statement of admission and at the same time pointing to the members of the Technical Working Group as the one who filled in those blanks. Balita ngayon! Sa kabilang parte po, papakinggan po natin na ito po may nagtanong po na isang media regarding po na ito'y galit na galit po ang mga mamamayan na ngayon sa administrasyong BBM. Ito po sinagot po ng PCO na si Claire Castro na ito po pinatanga pa nga na ang dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte ay isang most corrupt ayon sa kanya. Ito po ay ate pong pakinggan po yung question and answer po kay Claire Castro sa Malacanang. In an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, noong panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po kayo because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na mayroong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong man yan ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkain na bulok lang
ay intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan nila instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sara tayo umungan kesa sa may mga ibang tao na gusto magpapagsak ng gobyerno. Which is arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din po nangyari ng panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatok ko lang palagi na ang taong bayan ay dapat ng kulos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So, nakakausap po ba siya tungkol sa mga ganito? Pag may banat po yung mga Dutertes against him. Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin definitely alam natin na ito ay magiging issue. At tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulo Marcos? Tinanong po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-enter o maging okay lang na maging magalit sa isang gobyerno ay isang napakawalang kwentong suwestyon. Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi na po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity. And binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na hingin ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito, panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at aralin mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. I just want to ask kung is the President aware sa nangyaring pagbagsak po ng FA-50 fighter jet kung saan dalawang piloto po ang namatay at kung may instruction po si Presidente sa Armed Forces of the Philippines regarding the incident. Thank you. Sa huli nating pagkakaalam po, natagpuan na po ito at talaga pong pinamamadali po ng ating Pangulo ang maagarang pag-iimbestiga po dito kung saan nagkamali at kung ano pa ang maaaring maging remedyo sa mga ganitong klaseng pangyayari. Hindi po natin syempre po ang ating damdamin po patungkol po dyan ay nakakalungkot po ang nangyayari sa atin ito. So maagarang po pag-iimbestigasyon yun po ang inutos po ng ating Pangulo dyan. Eden Santos, Net 25. Good morning, good afternoon na ba? Good afternoon po, Sec. Nandun po dito sa mainit na panahon, napag-uusapan na po ba o natalakay na ng kabinete kay Pangulong Marcos kung ano po yung mga pwedeng gawin na measures, hakbangin para naman po maiwasan yung kakulangan sa suor, maranasan ng mga Pilipino yung kakulangan sa supply po ng tubig sa panahon po ito. Sa ngayon po, yung pong water supply natin, the water supply remains significant despite change in the weather condition. As of now po,
Wala pa pong pag-deklara kung tayo po ay nasa El Nino na. So, as of now, wala po tayong dapat alalahanin at kung mayroon man po, at tayo naman po ay sanay na sa sobrang init po at tayo naman din po ay nakakaraos, of course, hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Kung meron po talagang pagkukulang sa water supply, agad-agad din po nakikilos po ang pamahalaan.